Yung pong patapos na ang taon, marami sa atin ang nagbabalak bumiyahe at magbakasyon. Pero isa po sa mga major concern ay yung safety ng ating pamilya, lalo na sa mga long drive. Tama ka dyan, Audrey. At para po humingi ng tips tungkol dyan at humingi ng update tungkol sa usapin din ng Jeepney Modernization Program sa bansa, ay makakasama natin muli si Ka Orlando Marquez, ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP. Magandang umaga po, Ka Orlando. Ay, good morning, sir. Morning, Good welcome morning, back. Sir Rodri. At magandang umaga dahil nga pagpunta ko lang dito, inabot ako ng 2 oras na traffic. Nang madaling araw, Mula Taguig hanggang dito lang. Okay. Bago po ang lahat, paki-update nga po yung ating mga kababayan kung nasa na po tayo pagdating sa usapin ng Jeepney Modernization Program. Alam mo, napakaganda yung jeepney modernization, Sir Audrey. Dahil unang-una, ay gusto ko lang naman encourage yung ating mga kababayan dahil tayo ho sa jeepney, nakatunayan, ako yung nag-unang nag-modernize 1996 pa po. Doon sa Makati, yung mga aircon jeep na ngayon po ay tumatakbo yung hanggang ngayon, yung aircon jumbo jeepney, na yung aming mga rota sa jeepney, ang pinakamasakit na hanggang ngayon na tinatanggap namin, yung ruta ng mga jeepney, pinatakbuhan ng mga bus. Na yun ho yung pumatay ngayon sa amin. Na ang sabi nung pandemya ay temporary lang yan. Pag natapos yan, ibabalik sa rota. Pero ngayon ho, ay sila pa ho yung inuna na binigyan ng prangkisa sa mga rota namin. Kaya yun ho yung napakapait at napakasakit, Kuya Eddie, dahil inaasahan namin nagaganda. Kami naman ay nagmo-modernize ako sa jeepney. Na tunay na jeepney. Dahil kasi nababanggit ko ito lagi, dahil yung modernization sa jeepney na sinasabi, hindi naman jeepney yung nag-modernize eh. In-upgrade lang yung jeepney sa minibus. Minibus yun eh. O minibus. Kaya nga hindi Ang dapat masakit, tawagin i-jeepney eh. tama ka, Sir Rodri. Dahil nga, pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, tignan mo, jeep ba yan? Modernized jeep ba yan? Bus yan! Bus! Bus yan, di ba? Grade 1, pagtabihin mo yung jeep at saka yung bus, ituturo niya yung tunay. Kaya huwag naman sana natin linlangin ang ating mga kabataan, ang ating sambayan ng Pilipino dahil ang pangalan na public transport jeepney, yan po ay naisabatas sa Kongreso at Senado at naiproklama yan na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Huwag naman sanang gawing tanga ang Pilipino. Sorry po yung word ko. Dahil tayo po, mahal natin ang pagka-Pilipino natin, likas na matalino at magaling. Pero huwag naman sana ultimo yung ating heritage na nag-iisa na pangalan ng Pilipino na transportasyon. Huwag naman sana natin gawin. Tama ka dyan, Kalando, kasi itong jeep na to natin, Audrey, ito yung tayo lang ang meron dito sa buong mundo eh. Yung traditional jeepney. Kasama sa kultura pala natin. Yes, kultura natin yan. Pero balik tayo dun sa modernization na usapin, Kalando. Opo. Para lang po sa kaalaman ng publiko, pagka daw po natapos o nakamit na itong modernization program, tataas yung pamasahe. Sa estimate niyo po, gaano po kataas ang itataas? Alam mo, yung mga salitang pagtaas, may proseso po yan. Dumadaan tayo ho sa tamang proseso, kasama po ang ating NEDA. Kailangan mayroon tayo hong dumaan na proseso dahil hindi ganun lang. Yan kasi minsan, isa lang yan sa panakot. Pero sa katotohanan lang po, kung talagang ilagay, kagaya ngayon ho, pumunta kayo sa Makati kahit sagsag na traffic ngayon sa Makati, ang jeep natin na air condition sa Makati ay kami lang ho ang 13 pesos na naniningil na pamasahe ng jeepney. Kaya ngayon, balak namin din na itaas dahil grabe yung traffic namin dahil hindi kami makausad. Bago makaikot, magbilang ka ng 2 oras bago ka makaisang ikot doon sa ruta na wala pang 10 kilometro. Okay. Ano po ba yung mga features itong pinoproduce ninyong mga prototype ng e-jeepney? Itong e-jeepney natin ngayon naman ho na bago na ilinalabas ni Manong Chabi dahil nga siya ho yung yumakap sa amin na magbibigay ng jeepney na electric na zero down payment, zero interest, rent to own at siya pati ang magtatayo ng solar electric power station. So ito ho yung talagang kami gusto namin ang modernisasyon dahil gusto namin sumabay. Kaya lang ho, ilagay natin sa tamang pangalan, configuration,
At talaga naman, kung sabihin mong jeepney, huwag mo naman ipatayo yung minibus sa harapan ko dahil hindi pa naman ako napanganak na tanga. Okay. Nakikita po natin sa monitor, ano, ito yung mga prototype Oh, ng yan. mga modernized jeepney. Opo. Ang itsura niya, Joshua, talagang jeepney pa rin. Yes. Hindi na alis yung... May mga estrebo Traditional. din. Oo, may mga kabayot, mga... Ayan, yan pa rin ang itsura, di ba? Pero mas maluwag siya. At Nakakalakad ang tao sa loob. Nakatayo. Nakatayo. Hindi Okay. katulad dati na nakayuko kapag sumasakay. Pero balik po tayo, Lando, sa safety ngayong holiday season. Opo. Kung nabalitaan natin itong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo, sunod-sunod ang car accident sa mga kalsada. May mga namamatay pa nga. Kayo po sa perspective ninyo, anong maipapayo nyo sa ating mga kababayan para ligtas sa aksidente ngayong holiday season? Unang-una, kung tingnan natin yung problema sa pagkuha ng lisensya, ay talaga dito sa Pilipinas, bukod sa napakahirap kumuha ng lisensya, kulang sa aral. Na kung sasabihin ko sa iyo, professional. Ang ating mga professional na driver dito sa Pilipinas, ito ho yung pinakamarami sa buong mundo na kulang sa pag-aaral. Kaya nga ho, isinusulong namin lahat kami sa National Public Transportation na leaders, kailangan ho idaan na sa curriculum Yan. ang ating Tama. kaalaman sa pagmamaneho. Dahil ang ating mga driver na tagurian na professional ang kanyang hawak na lisensya, pero yung kanyang kahalaman, Ay, may kakulangan. tangasyonal. Okay. Well, ganito yan eh. Kahit kasing anong ingat mong magmaneho, pero kung yung makakasalubong mo, kulang talaga sa kaalaman sa tamang pagmamaneho, Tama. disgrasya yung mangyayari. Do you suggest na ang mga nagdadrive ng, lalo na yung mga malalaki, yung mga truck, mga bus, talagang mahigpit yung kanilang pagdadaanan para makakuha ng lisensya na makapag-drive ng ganitong malalaking mga sasakyan? Tama po kayo, Sir Audrey, dahil unang-una ho, ang pagmamaneho bilang professional, hindi biro-biro po Yes. ito. Was na nakasagasa ka, nakabundol ka, kamot sa batok, kamot sa kung ano, dahil loose brake na lang ang lagi mong katuwiran. Minsan, pagka naka-aksidinting ganon, yung driver, pinupwersa pa niya na talagang ilulusot yung preno kung anong gagawin para lang may dahilan pagdating sa investigasyon. Kaya dito ho, mga kababayan, mga kasama, sana ho, lahat ng ating katsuperan sa buong Pilipinas, tayo po ay mag-aral ng tama bago ho tayo magmaneho, lalo na sa pampublikong sasakyan. At kung sakasakali man na mapunta sa aberya, sa aksidente, Lando, ano may papayo nyo? Ano bang mga pwedeng gawin ng mga motorista para hindi sila lalo mag-cause ng traffic? Kasi yun yung minsan na, kadalasan na dahilan bakit nagkakabuhol-buhol ang trapiko dahil may aksidente. Nagpapaliwanagan pa, maghihintay pa ng... Nasa gitna pa, hinihintay pa yung enforcer. Alam nyo, unang-una ho, dito sa atin, ang masasabi ko lang ho, napakagaling po ang ating mga kababayang Pilipino ng pagdating sa pagmamaneho. Kaya lang ho, ang talagang kulang sa atin, edukasyon. Kulang tayo sa training, seminar, aral, at saka dito ho, ay talagang may ugali tayo na Pilipino na minsan nakakalimutan natin yung mga rules and regulation at yung pasensyadong pagmamaneho sa kalsada. Walang bigayan. Lalo ngayon, sobrang traffic. Kanya-kanyang lusutan. Adjust na lang tayo. Agahan, para hindi tayo nagkukumahog, agahan na rin nating umalis. At Tama. planuhin yung ating mga lakad ngayong holiday season. Kayo pa man, maraming salamat, Carlando, Thank you. sa pagbisita at muling pagbabahagi sa amin ng kaalaman pagdating sa industriya, sa transportation industry. Maraming salamat, Sir Audrey. Sir, at sa lahat ho ng nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggat sa ibang bansa, buong mundo, maraming salamat po. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali po. Maraming salamat, Lando.